Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, ano to, bato-bato sa langit na ano, wag magalit. Na pag sinabi nating nagbumili lang ng suka, baguhan, wala pang alam masyado sa politika. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Kundi naman sila, at tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam. Common sense to understand that, Mr. President. I have common sense, Mr. President. Wag yung combination mo na suntok, pa-jab-jab lang muna. To get more conscientious, Mr. President. I'm sorry? Conscientious, Mr. President. Consensus. Yun na lang, siguro, ouch. And at the same time, dapat, hindi nga sila tumakbo. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Mr. President, the heinous and other compelling reason, Mr. President. Wala kasing bubulong sa akin dito. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, bigyan natin ng reaction itong babaeng attack dog ni Marcos. Bago-bago, unang araw pa lang, kumakahol na. Pero before that, manood muna tayo ng advertisement. Tawa muna tayo, let's go! Sino ang hari nito sa internet? Si Mita? Kontrolado ni Mita? Umayos ka, Mita, may kaso ka. Sa pinagagawa mo dahil sa pira-pira, no? Ipapriso mas Mita. Sa 4-piece, wala ang pangalan ko. Sa tupad, wala din ang pangalan ko. Sa ayuda, wala pa rin ang pangalan ko. Ngayong botohan, wala rin ang pangalan mo sa listahan ko. Babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano. Hindi ako nakikipag... bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Hindi lang klaro pero bahala na kayong umintindi dyan. Sa sobrang tanga niyan, yung flood control sa barko nagbanggaan. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Kita nyo? Binangga ng barko yung flood control. Ay hindi pala, binangga ng flood control yung barko. Binangga ng barko, basta may nagbanggaan. But one by one lang kasi when you ask questions, talagang parang sampo, Mr. President. So, isa-isa lang muna. Wag yung combination mo na suntok, pa-jab-jab lang muna. Ayan, alright. Nasayahan ba kayo dyan sa advertisement natin? At lumako naman tayo dito po sa attack dog na si Attorney Claire, na vlogger po ito dati. Ito, kumakahol, pangalawang araw, kumakahol na naman. Alright, pakinggan muna natin ito mga guys. Unang-una po, ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin to sasagutin. Oops, teka muna tayo dyan, Ma'am Claire, vlogger. May sense. Yung drug issue po ng Pangulo, wala bang sense yun? Umabot na po yun sa Senado ang investigasyon noon. Marami pong testigo niyan, yung pagkabangag ng Pangulo, wala bang sense niyan? Yung sa budget scandal, wala bang sense yan, Claire? Wala bang sense? O sa'yo, para walang sense sa'yo. Dahil natamaan kayo. Yun ang sasabihin mo. Walang sense pag natamaan kayo. Oy, attack dog na buang. Huwag mo kaming lukuhin. Nilagay ka lang dyan, no? Para ka pakahol ng kahol lang. Magiging pulutan lang po kayo na social media po. Pag ganyan po kayo palagi. Para pong obvious na wala kayong ibang rason na ligay na para nilagay dyan para lang bumanat ng bumanat. So, yun ang nakukuha naming sense. Ayop ng bunga na to. Wala daw sense, Yung gold po na binenta, sinabi mong fake news, kinalaunan,
Sinabi mo rin, nung pagbenta ng gold, ano bang fake news doon? Gago, sinabihan niyo si Pangulong fake news? Ngayon, itong mga issue, itong flood control, fake news ba yan? Ha? O yung pagkabangag ni Lisa Marcos at saka yung mga anak niya, fake news ba yan, Claire? Ay, nako mga guys, may bagong epal sa gobyerno. Ito na nga sinasabi natin. Nilagay na lang nila itong tao, si Atty. na Escandalosa Palangkera para lang bumanat ng bumanat. Ang saya-saya po ng talagang bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Ay, nako. Okay? At patungkol po kung sa nauna ang Pangulo sa pagbabatikos, it's just part of the campaign propaganda. And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, bato-bato sa langit, wag magalit. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? So, pag sinabi natin kasi, ito, na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Idiom. It's just an idiom. Na sinabi na, when we say nag-deliver ng suka, it means baguhan. Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Kung di naman sila, at tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. And at the same time, dapat, hindi nga sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. So sana lang, ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Tama ka dyan, Madam Vlogger. Kami alam po namin na marami pong kandidato dyan na walang alam nyo sa Senado. Isa na dyan po, si Lito Lapid at saka ito si Manny Pacquiao, kandidato po ng Pangulo mong bangag. Ma'am Claire, nag-research ka ba? Sige. Ipapakita namin sa inyo kung ano ang kandidato ni Bangag. At tapos yun pala ang pinatamaan ni Pangulo mo. At saka ikaw na rin. Kaya kung hayan mo ito, Claire, taga saan ka ba? Saan ka bang planeta nakatira? Para hindi mo alam ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya para sa iyo to, Madam Claire Vlogger, panoorin niyo po ang kandidato po ninyo. Na yun po talaga ang mga tinutukoy ninyo. More conscientious, Mr. President. I'm sorry? Conscientious, Mr. President. Consensus. Can you repeat the question, Mr. President? Why is boxing called an industry under this bill? It's a livelihood. It's a livelihood, Mr. President. For so many people. It is a livelihood. But it is also a sport. Yes, Mr. President. The preference of the sponsor is to call it an industry. Just for the record. That is the preference of the. I'm just curious because it's the first time I come across a description of a sport as an industry. I can say proud to say, Mr. President, that it is a business, Mr. President. Sorry. Good big business industry, Mr. President. It is a business. Big business, Mr. President. It is not only a business, it is big business. Yes, big sports business, Mr. President. If it's a business,
Why are we spending public funds for the retirement of professional boxers who are in business, who are in big business, in fact? Mr. President, kinukulikta ng commission yung ng GAB yung licensing fee, medical fee, big brain, everything, Mr. President, at yun ay iniipon nila, Mr. President. Oh, yan, Claire Vlogger. Yan ang ouch. Yan ang walang alam. Yan ang binabanggit niyo po. Yan po ang tinutukoy ninyo. Ay, nako. Bagong attack dog, oh. Inulit lang niya sinabi ng Pangulo. Nako, lagot ka kay Pacquiao. Nako, tinamaan dyan si Pacquiao. Yan ang sinasabi nating bato-bato sa langit. Nako. Ito mga guys, ang bagong attack dog po ni Lisa Tanas at saka ni Bangag. Yan. Oh. Magkano kaya ang naging bayaran dyan, Claire? Ha? Magkano kaya? Ha? Ikaw, public figure ka na ngayon kasi nandiyan ka na sa gobyerno. Ha? So, hindi mo na mapigilan talaga. Busisiin ka namin. Ha? Ang dami na nga iskandal lumabas sa iyo. Nakita na po ang kanyang pagkabungangera. Attack dog talaga ang aura nito. Attack dog talaga. Wala siyang ibang target si Duterte. Yan. Yan, pero yung mga kandidato nyo, yun po yung tinutukoy ninyo. Huwag mo kami bulahin dyan. Ha? At saka shoutout nga pala sa mga taga Cebu. Yan, palakpakan tayo dyan sa mga taga Cebu. Ang ganda po ng rally ninyo. Ang ganda po, talagang yan po makikita natin na talagang yan ang tunay na volunteer ang mga tao nagsidatingan, nagpupuntahan dyan sa rally. Hindi bayaran po, hindi katulad po kay Trillanes at saka kina Castro na ang 1,000 po ay naging 150 na lang. Kawawa naman po yung mga matatanda. Oy, Trillanes! Marami ka pang utang bayaran doon. Diba? Ito, shout out sa mga taga Cebu. Ang ganda po talaga ng suporta ng mga taga Cebu. Oh. God bless po kayo dyan. Good job kayo dyan. Panalo. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. Nakita na po natin kung anong klase itong bagong karakter, bagong aura dyan sa gobyerno. Itong si Claire, Attorney Claire. Dati po itong vlogger. Talagang dati na po ito bumabanat kay Duterte. Kaya kinuha po nila para lang po talagang kumakahol lang. Pinagkakahol-kahol lang. Ay, nako. Yan. Are you ready, attorney? Na magiging pulutan? Ay, nako. Alright. Thank you for watching, mga guys. And again, God bless you all.